Blessed morning, Monday morning mga kapatid, and welcome to our Monday morning devotion. And ako po pala si Lucia Tapalis at nandito po ako para maghayag po ng salita ng Diyos. At ang ating pong talakayin ay pinamagatan po na ang dalawang uri ng pananampalataya. At ang una, ito po yung tinatawag na walang kabuluhan. Mga kapatid, ito yung mga nagsasabing kilala ang Diyos, ngunit nananampalataya, ngunit kasamaan naman ang ginagawa at nakikita. Mga kapatid, pag sinasabi po natin na talagang atin pong naririnig ang pananampalatayang ito mga kapatid. So, dapat mga kapatid ay talagang makikita po mga kapatid ito sa gawa. At talagang kapag sinasabi po natin ito kapatid, dapat talagang may kalaki po ito na gawa. At sabi dito sa salita ng Diyos, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, swail at hindi nababagay sa gawaing mabuti. So, ibig sabihin dito kapatid, hindi po lahat ng nananampalataya at nagsasabing kilala ang Diyos ay gumagawa na po mga kapatid ng mga naayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil mga kapatid, kapag salitang ito na sinasabi nating pananampalataya kapatid, hindi lang po ito kapatid maririnig, kundi maririnig at hanggang salita kapatid. Dapat kapatid, para ang ating pananampalataya ay hindi matatawag na walang kabuluhan. Dapat po ay talagang may kalakip ito na gawa. At mga kapatid, batid natin na ang mga gawang ito, na ang gawang mabuti at masama kapatid, batid natin itong mga bagay na ito. Pero patuloy pa rin natin itong ginagawa kahit alam natin ito'y mali kapatid. At sinasabi mong ikay nananampalataya, ngunit ang mga ginagawa mo'y kabaliktaran doon sa mga sinasabi mong nananampalataya. Kasi mga kapatid, ang nananampalataya kapatid ay talagang makikita ito sa gawa at hindi lang sa salita kundi sa gawa. Dahil ang pananampalataya kapatid ay talagang may pagsubok ito at sinusubok ito mga kapatid. At dito po makikita ang talagang totoo at tapat na nananampalataya sa Panginoon. At kung sino po yung nag-stand sa pananampalatayang ito. Ngayon, kung ikaw ay talagang nananampalataya, dapat kapatid ay makikita po ito sa gawa. Dahil kapatid, ang pananampalataya kapatid na walang kalakip na gawa, ito po ay patay na pananampalataya mga kapatid. Dahil yan po ang nandito po sa salita ng Diyos na sabi rito na ang pananampalataya dito sa ang pananampalataya ngunit walang gawa, wala sa gawa, iyon po ay patay na pananampalataya. Iyon po ay sabi po dito sa salita ng Diyos. Kaya nararapat lamang kapatid na once pag ang tao o ikaw ay nananampalataya kapatid ay talagang makikita ito sa gawa. Dahil dito po kapatid mapapatunayan siya ay nananampalataya na andun yung hindi lang siya nananampalataya, hindi lang niya sinasabi kundi ginagawa ang kanya sinasabing pananampalataya. So yun mga kapatid, at ang pangalawang uri ng pananampalataya, ito po ay tinatawag na may kabuluhan. At pag sinasabi po natin may kabuluhan, ito po ay talagang kalugod-lugod sa Panginoong Diyos ang ating mga ginagawa. Kapag sinasabi po ng ating pananampalataya ay may kabuluhan, lahat po ng ating sinasabi ay nakikita sa gawa. Dahil ang taong may pananampalataya kapatid ay nagtitiwala sa salita ng Diyos. At ang taong nananampalataya may pag-asa at may pag-ibig kapatid. At nagbubunga ng banal na espiritu. At atin pong tingnan itong si Abraham kapatid na kung anong klaseng pananampalataya meron siya. At dito po pinatutunayan ni Abraham kapatid kung gaano po siya gaano kalaki at anong klase at anong uri po ang pananampalataya meron siya sa Panginoon. Punta po tayo dito sa Santiago 2. Sabi dito, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang inhandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac, dito makikita mong may kalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa.
at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang gawa. Amen. Diba sabi dito, kung may kabuluhan ang iyong pananampalataya, ikaw ay matuwid at makikita sa gawa. At dito po kapatid makikita na talagang ang iyong pananampalataya ay ganap. Kasi talagang pinapatunayan mo ito sa gawa at may kalakip na gawa. So mga kapatid, hindi po talagang doon po talaga masusukat kapatid ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban, kung tayo po ay nananampalataya, sundin natin ang kanyang mga salita at magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Kasi kapatid, kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoon at wala po tayong takot sa Diyos, hindi po tayo makakalayo sa kasamaan na ito at tayo po ay mapapahamak. At ang pananampalatayang ito, kung tayo manatili sa kasamaan, magiging walang kabuluhan. So, para magkaroon ng kabuluhan, para may kabuluhan ng ating pananampalataya, dapat magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Tayo po'y magiging tapat sa Panginoon. Sundin natin ang kanyang kalooban. Yun po ang mga paraan, ang makikita po na talagang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at nananampalataya. Dahil mayroon ito, ang pananampalataya itong sinasabi na may kabuluhan, ito po ay makikita sa gawa. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya na ating sinasabi, atin itong ingatan, atin po itong pahahalagahan, at atin po itong paninindigan. Dahil ang pananampalataya na sinasabi natin, dapat kapatid ay talagang atin din itong patunayan sa gawa. At ang pananampalataya ay sinasabi sa natin ay may patunay po ito mga kapatid. So yun mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Shalom, shalom po. To God be all the glory. Bye-bye. Don't forget mga kapatid to like, to share, and subscribe our YouTube channel. Thank you, shalom.